Anong latest mga kababayan? Ito, isang magaling na abogada na si Attorney Trixie Cruz Angeles hindi napigilang magsalita na rin kaugnay sa inihaing impeachment laban kay VP Inday Sara Duterte. Ito, pakinggan natin. Ito na po, nagsalita na si Presidente. At ang sabi niya, waste of time yung impeachment na yan. Uy, kunwari pa, ang basa ng lahat ng tao ay hugas kamay ito. So, totoo naman kasi shortly after that, ito na nga. Wala pang ilang oras na nagsalita ang ating Pangulo tungkol sa waste of time daw na impeachment, wag na daw ituloy. So, biglang naghain naman ang Makabayan Block ng impeachment complaint. So dalawa naman pala, ang pagkakaintindi ko, dalawa ang mga nakahain na reklamo para sa impeachment ng Vice Presidente nanggaling sa Makabayan Block at mayroon din version yata si Sammy Trillanes. Pero bago po natin yan ipagpatuloy kabayan, pakinggan muna natin ang naging paghain nila kanina. Ito. Sumugod sa Kamara nitong Lunes, December 2, ang ilang sektor para sampahan ng impeachment complaint si Vice President Sara Duterte. 4 ang grounds for impeachment. Kabilang ang culpable violation of the Constitution, issue ng graft and corruption, bribery, betrayal of public trust at iba pa umanong mga krimen. Isa sa mga namataan sa filing ng impeachment case, si dating Senador Leila de Lima, habang ang Akbayan Party List naman ang mag-iintorso ng reklamo. Nakahanda raw ang Kamara na aksyonan ng impeachment complaint para kay former Presidential Legal Counsel Salvador Panelo. Talagang nais patahimikin ang administrasyon ng bise. Unang senyales ay ang pagpapalit ng mga sundalong magbabantay sa kanya. Bakit mo tinatanggal ang security? Ang security para nga bigyan siya ng proteksyon. Pag tinanggal mo yan, hindi siya bukas sa lahat ng uri ng karahasan laban sa kanya. Ikalawang palatandaan ayon kay Panelo ay ang inihang impeachment case laban sa ikalawang Pangulo. Ito'y kahit ombudsman na mismo ang nagsabi na wala sila nakikitang dahilan para imbestigahan si VP Sara. Obvious na yan. Gusto mo siya talagang tanggalin. Impeachment At alam mo naman nating numbers game yan. Pinitik naman ni Panelo si Pangulong Bongbong Marcos, lalo pat nanawagan sa Kamara nitong huli ang presidente na huwag sampahan ang impeachment case ang bise. Pero ayon sa veteranong abogado, lumalabas na nagmamalinis lamang ang Pangulo sa maaaring sapitin ng kanyang dating running mate. Yung mga nandyan sa Kongreso, hindi makakagalaw ang realidad sa Pilipinas nang hindi nalalaman at sinasang-ayunan ng presidente ng bansa. Yung impeachment na yan, talagang tutuloy nila yan. Regardless, gaya ng aking sinabi, na kahit na may sinasabi si BBM, na huwag nyo na ituloy yan, yun para malayo siya sa hinala na may kinalaman siya. Naku po mga kababayan, Grabe, tila, hugas kamay, yung ating mahal na Pangulo Ito, pakinggan natin si Attorney Trixie mga kababayan. Hindi ko matiis talaga na hindi mag-live. Gawa ng bagong balita nga na may hinain na impeachment complaint. Okay, umpisahan po natin. Nag-umpisa ito yung mga quadcom, mga ganyan. Tapos may nambisto ng plano. Of course, matagal na natin pinagsususpetsahan, pero alam natin na binisto ang planong lahat ng ito ni Sammy Trillanes nung sinabi niya, pag impeachment complaint daw, pwede nang ipalabas yung mga supposedly hidden bank accounts. Katulad nga daw nung ginawa nung panahon ni Justice Corona. Mariosep, ewan ko ba. Actually, mali nga yung kay Justice Corona. Halatang-halata yung mga decisions na yun. Tapos yun pa talaga ang isa-cite ni Trillanes. Sorry, magandang gabi. Bago tayo magpatuloy, ang live na ito ay Facebook lamang po at saka YouTube kasi nga mobile ako So, mamaya na yung mga sa TikTok. So, magandang gabi sa inyong lahat. Ngayon, kakatawa lang. So, itong mga impeachment proceedings na ito, impeachment complaint na hinain dito kay VP Inday, medyo katawa-tawa. Kung base dun sa nakita naming official version ng mga tinanggap. Ito yung nakakatawa.
ade after, nabisto na nga sila ni Trillanes, tumuloy-tuloy pa rin yung Quadcom, kunwari walang ibang, kunwari hindi nabanggit yung impeachment. Tapos, eto na po, nagsalita na si Presidente. At ang sabi niya, waste of time yung impeachment na yan. Kunwari pa, ang basa ng lahat ng tao ay hugas kamay ito. So, totoo naman kasi shortly after that, eto na nga, wala pang ilang oras na nagsalita ang ating Pangulo tungkol sa waste of time daw na impeachment, wag na daw ituloy. So, biglang naghain naman ang Makabayan Bloc ng impeachment complaint. So, dalawa naman pala, ang pagkakaintindi ko, dalawa ang mga nakahain na reklamo para sa impeachment ng Vice Presidente nanggaling sa Makabayan Bloc. At mayroon din version yata si Sunny Trillanes. Mayroon version si Sunny Trillanes. So, alam na natin yung nilalaman ng kay Sunny Trillanes. Mag-a-allege siya na mag-a-allege, pero wala siyang ebidensya. Tapos i-require niya yung impeachment court na yung Senate na pilitin maglabas ng ebidensya yung defense. O kaya sila mismo mag-i-issue ng summons doon sa mga bangko para mag-produce ng bank records. Naging president nga ito panahon ni CJ Corona, but it is a very bad precedent kasi nga it requires the accused to defend himself or requires banks to open up accounts nang wala namang cause. Diba? Okay lang sana kung may cause. Kunwari, kaya ang Anti-Money Laundering Act, nagre-require siya ng tinatawag na predicate crime. Okay. So sa Money Laundering Act, pwede kang freeze ng mga accounts kung mapatunayan ninyo with probable cause, yung evidence up to probable cause, to establish probable cause ng predicate crime. Bakit? Ang money laundering, may kaakibat yan parati na krimen. So, kaya nga may money laundering dahil fruits of the crime yan. So, kung fruits of the crime yan, kailangan patunayan mo yung krimen. Diba? So, dito sa impeachment, gusto nila na magamitin yung impeachment court para i-produce yung mga documents para i-impeach. In short, reklamo sila na magre-reklamo, wala silang ebidensya, tapos i-require nila yung Senado na i-summon o isubpoena yung mga records ng mga bangko, gigisahin ka nang wala silang pinesenta na ebidensya. Diba? Saan ka nakakita ng ganyang klaseng hustisya? Naku po, kabayan, no? Sabi ni Ma'am Lydia, pag po na-impeach si VP, they can easily impeach also Marcos who becomes our president, Martin or Castro. Malayo naman po yata mangyari na si Castro maging presidente natin. Unless you're talking Fidel Castro, di ba? Mas may chance pa yun, kahit patay na. Franz Castro, mga kabayan, maging presidente? So, uulitin ko, sabi ni Blue Lioness, very cunning si BBM. Hindi very cunning. Kasi kung cunning yun, hindi natin nakita. So, utang na loob. Pag nawad yung sa tatawagin na cunning yun. Okay, sabi ni Leia Melgar, only one way to believe PBBMs against VP Sara's impeachment. That is if Martin is removed as speaker. If not, then hugas kamay lang talaga siya. Tama. Sabi ni Irene, wala nang ginawa yung administrasyon ni Marcos kundi si VP Sara. Gumawa ka naman ng maganda, di puro ayuda at party ang alam mo, Marcos. Hindi, only in the Philippines. Ano ba akala ninyo? Pilipinas may monopoly sa mga ganito? So, sometimes yung mga kongresista natin can present an example of only in the Philippines yung ganyang kagahaman, ganyang Tapos sila pa yung victim, di ba? Yung ganyan sila ka-powerful, ganyan sila kayaman, ganyan sila ka-influential, may immunity pa sila, may parliamentary immunity pa sila, tapos somehow sila yung nagiging victim. Sige, yun, only in the Philippines yan. Ewan ko ba dito sa mga to? Kakaiba. But I digress. Balik tayo sa impeachment. So, sige, go, tapos, attorney. ito nakakatawa. During the press conference ng Makabayan, si Attorney Nery Colmenares, tinatanong siya, ano yung grounds? Ano yung grounds? Sabi niya, well, alam niya naman na yung catch-all dyan, betrayal of public trust. Alam niyo, kaklase ko yan si Choy Colmenares. Mabait naman yan. Pero nagulat ako.
So nire-reveal ninyo na catch-all ang ginagamit ninyo. In other words, wala kayong specific na na action na masasabi ninyo na impeachable. So kung ano-ano na lang ang sinasabi nila, ultimo yung pag-alis niya sa Pilipinas during the bagyo ay impeachable daw. Ay sinasariosip. Tapos, pag tinitignan mo, cursory reading lang ng articles of impeachment na pinapropose nila, ang pagiging Dratinela pala daw ay impeachable offense. Hey! Ako po mga kababayan. Guys, kung gusto niyo sagutin yung mga tanong ninyo, huwag niyo sasabihin anong masasabi niyo. Magtanong kayo. Okay, hindi tanong yung anong Natatawa masasabi na lang si niyo. Atty. Trixie, mga kababayan. No? I mean, I don't always give an opinion. Lalong tapos, once I give it, okay na ako dun. Hindi na kailangan pa ulit-ulit. Sabi ni Captured Moments, watching from Hong Kong, sabay na pinafile kay VP may impeachment at may subpoena naman daw na bago si VP kasama mga nag-interview sa Zoom. Interesting yan eh. Bakit? Kasi isa sa kinatatakutan nitong administrasyon na ito ay yung mga vloggers. Yung mga nagsasalita at nagpapahayag. Power kasi yan eh. That's why any ordinary citizen, anybody can raise their voice, can say whatever it is they want to say, masasaktan at masasaktan mo sila. Karapatan kasi magsalita at magpahayag. Tama, at lalo attorney. na protected speech kapag nag-criticize tayo sa gobyerno. Tama. But hindi pwedeng malicious. Di ba? Hindi mo pwedeng sabihin X is sleeping with Y. Kahit wala naman talaga may chismis tungkol dun. So, wag ganon, malis yun, malicious yun. Pero, kung pinag-uusapan natin ay ang kanilang trabaho, kahit mali yung information natin, karapatan natin yan. Sila yung mag-explain. Kasi nga, ganito yung nangyayari. Yung mga politiko natin, binibigyan natin ng power. Binabayaran natin ang sweldo nila. Ang dami nilang perks, ang dami nilang may yung iba sa kanila, may immunity pa. May parliamentary immunity pa, nakakaloka. Pagkatapos, bawal sila i-criticize. Di yun pwede kasi garantisado ng saligang batas yan. Sabi ni Jel, good evening, nakinig lang sa'yo, naka-projector ka po ngayon dito sa barangay hall namin sa barangay 168 sa Caloocan. Naku, wag sana kayo pagalitan ni Mayor, pero maraming salamat po sa inyong lahat. Who will sit as the presiding officer for the impeachment trial if it will proceed? Normally, it will be the Chief Justice. Sabi ni Becky, dami daw trolls, ipapakulong daw mga vloggers. Galingan nila para umabot yun. Kasi unang-una, kung libel ang kinakaso nila, walang kulong yun. Pangalawa, anong i-file nila sa amin? At paano nila lalampasan yung karapatan na magsalita at magpahayag? Sila dyan yung ang hilig is kung dali namin sa UN yan, hilig-hilig nila magpa-ICC, magpa-UN, kung anik-anik dyan abroad, kung kami kaya magpahayag sa buong mundo na hindi na nila kaya yung kritisismo ng ordinaryong mamamayan na kailangan yung mga vloggers kasama doon sa mga chismis ng NBI. Kailangan banggit-banggitin na kukunti lang na nasa EDSA, puro vloggers, as if hindi tao yung vloggers. Buti nga ang vloggers, may mukha eh. Tama ka dyan, attorney. Grabe talaga mga Sabi ni kabayan. Emily Pador Taylor, so the president being a drug addict is not impeachable lang. Of course, it's impeachable. High crimes po yun. At kung mahilig sila catch all sila dyan, o di sige, idagdag natin yung drug addiction kasi chismis lang yun kay Inday Sara. Wala nga silang pre-produce na dokumento, chismis na merong bank accounts na mga ganito. Kung acceptable yung chismis, acceptable din yung chismis dun sa paggamit ng illegal na droga. Itong mga to, nag-establish talaga sila ng presidente.
Mag-backfire ito eh. Kung hindi man nila ipasa, kunwari, mag-file tayo ng articles of impeachment, pwede naman pala yung chismis eh. I-endorsuhin pala ng mga kongresista eh, kahit chismis lang eh. Tapos sila yung paproduce natin ng ebidensya. Diba? Gayahin natin tong style nitong mga ginagawa nila kay Inday Sara. Diba? Sasabihin nila, si Inday, ano yan? Involved yan sa illegal na droga. Wala silang ebidensya ha. Lalaki ng bank accounts niya, nag-money laundering yan, pero wala silang bank account na ma-produce. Kung pwede pa lang gano'n, o edi sige, impeachable act pala yun. Tama kayo, Ma'am Emily. Impeachable, mali, hindi siya not impeachable. Impeachable siya. Kasi kung tinatanggap ng Kongreso yung ganito kababaw na standard ng pag-file ng impeachment, mag-backfire ito. Explain nila kung bakit hindi pwedeng same style ang gamitin sa presidente. Tama po kayo dyan, attorney, no? Sabi ni Arthur, di po kaya may intention lang sila pahinain ng mga tatakbong senador na i-endorse ni Duterte gamit ang impeachment. Alam niyo yung definition ng insanity, doing the same thing over and over and expecting different results. Hindi niyo ba napansin, lumalakas lang yung mga Duterte tuwing binabakbakan nila eh. So, paano yan ngayon? Diba? Sa tingin ninyo, mag-work pa yung mga ganyan? Well, if they think that that's going to work, they deserve every consequences of that action. All of the consequences of that action. They want to push the impeachment complaint in order for NBI to proceed with investigation and collate unverified evidence. Wait muna mga kabayan ha. Mukhang tama talaga yung sinasabi ni Attorney Trixie mga kabayan na the more nyo tirahin or siraan yung mga Duterte ay the more na umangat mga kabayan. Di ba? Mas lalo nilang pinaangat. Di ba kabayan? So mabuti sana nilang gawin mga kabayan kung sa akin lang naman para bumaba yung porsyento ng mga Duterte is mabuti pa gumawa sila ng maraming magandang gawain mga kababayan na makikita ng mga tao, di ba? Kagaya nung namigay si President Bongbong Marcos, di ba? Ng pabahay. Tapos yung pabahay na yun mga kabayan, di ba? Inulan yun ng pambabati ko sa social media, di ba kabayan? Yung example na yun kabayan ba, kung mabuti sana na kung ang ibinigay ni PBBM noon mga kabayan is yung pulidong-pulido talaga na pabahay, ay naku po, talagang aangat ang porsyento ni Pangulong Marcos kabayan. Di ba? Pero kabaliktaran yung ginagawa nila mga kabayan di ba? Napak-check pa ng bagyo. Di ba? Kamot-ulo pa yung ating mahal na Pangulo. Naku po, edi wow na talaga mga kabayan. Tapos ngayon, sinisiraan, tinitira nila ang mga Duterte na sa kanila ay tama or magpapabagsak pero kabaliktaran Di ba kabayan? Tama nga yung sinasabi ni Attorney Trixie dito. Wala nang kinalaman ng NBI pag impeachment. Mag-order na lang yung hukuman mag-produce ng yung impeachment court na mag-produce ng bank documents kahit walang basis, kahit walang amlak-amlak. Yun ang gusto nilang mangyari. Kasi gano'n ang ginawa ni Noynoy noong panahon ni Justice Corona. Gusto nila ipaproduce yung mga documents ng bangko. In the Corona impeachment, si Enrile pa mismo yung tumutol at sinabi niya, exempt yung may secrecy of bank deposits. So, hindi nyo pwede i-inquire yung bank deposits. So, nag-produce they tried to get the impeachment court to do it. Ayaw ni Enrile kasi nga may secrecy of bank deposits. Lalong-lalo na pagdating dun sa dollar deposits. Pero somehow napilit nila, sige, produce. Pinaproduce yung accounts ng pamilya ni Mrs. Corona. Sus Maria. Ako po mga babayan, Sabi ni Eddie, di po ba pag nag-file ng impeachment ngayon, the next time you file again is after a year. Ganito,
Sige. Ma'am, I-educate po kami, hindi po attorney. ganon. Sir, Hmm. hindi po ganon. Pag nag-file ka ng impeachment, ma-dismiss, inoculated ka for 1 year. In other words, the next time, tama, next time, pero it must be dismissed. Eh kung tumuloy yan, wala nang next year, di ba? Mm. Okay. Mga babae, no? Pero Sabi sa ni ngayon, Sahara Nights, wala na kasi mainstream sige, media, kaya mga vloggers na naman ang target nila. Alam nila mas malakas ngayon ang political vloggers. Laban Tama. lang tayo. Tama. Laban lang. Wala na silang mahanap na ano eh. Tingin nila kasi na wala silang paki pag na meron silang maling ginagawa. Ang ayaw nila pag-usapan yung mali nilang ginagawa. Natumpok mo, attorney. Sabi ni Awi, masyadong onion skin mga Skin. politicians natin, masagot lang ng konti na hurts na sila. Ngayon, impeachable na yun. Ngayon, ipa-imbestiga yung mga vloggers na nag-criticize at nakahurt ng feelings na. Yung Naku tingin ko balat kalabaw. Alam niya kung bakit? Kasi, Naku po. the nerve talaga. Isipin ninyo, sila na may parliamentary immunity. Sila na yung may power of the purse. Sila na ang may may publicity sa mga ganyan. Sila na ang may pera. Sila na yung may access to public funds. Sila Tama. na po ang may lahat na halos ng mga powers. Tapos, gusto pa nila, immune sila dun sa hindi sila pwedeng i-criticize. Garapal din. Para sa ang tingin ko, hindi yan balat sibuyas. Balat kalabaw yan. The nerve to ask for this when you are already one of the most powerful people in the country, one of the richest. Ang yayaman nila, they have access to so much public funds. May paayuda pa sila. They sit in positions of power, in influence. May parliamentary immunity sila. Pwede silang manira dun sa in a privilege speech or in an inquiry in aid of legislation. Tapos may paganyan pa sila. Sobra, nag-a-ask sila ng pang additional immunities, ganun ba? Tama ka dyan, attorney. Diba, kabayan? Anong masasabi nyo? Diba? Sabi ni LJ, sana matuloy ang impeachment para mapukaw dugo ng tao at matuloy ang full-blown people power. Naku po. Pwede. Yung mga na-convict, sabi ni Gilbert Labrador, yung mga na-convict na kagaya ni na Jinggoy at Franz, convicted sa Crimen versus People of the Philippines, hindi pa rin maituring na betrayal of public trust, unethical, or brattiness. Hindi naman po sila impeachable. Ang senators at congressmen, hindi po sila impeachable officials. Okay po, attorney. What's next after filing impeachment knowing it's almost election time? Ang election Mayo po. So, ibig sabihin, mabadaliin nila to. So, kung araw-arawin nila, let's say, pwedeng overnight yan maipasa ng Kongreso. Kasi ganun ang ginawa nila kay ERAP. Diba? Diretso sa plenaryo, nagdasal-dasal lang sila sa Kongreso kahit walang basis yung kanilang articles of impeachment. Ayun, pinasok nila yung kay ERAP. Kay Justice Corona, almost overnight rin lang. Marami talaga ang nagagawa ng influence ng pera, di ba? Pero tingnan natin. Kaya yung sa nilang ngayon, madaliin yan. What do you mean what's next? What's next is the impeachment trial. Kung ito itutuloy. Tingnan natin, Pero mga sa kabayan. totoo lang, in a fair fight, dismiss dapat lahat ito. Kasi walang ebidensya eh. Sabi ni Ma'am Joanna, gustong-gusto ng mga Duterte supporters dito sa Dubai o mag-rally or meeting pero hindi talaga pwede dahil bawal sa bansa na ito. Naiintindihan ko yan, Ma'am. Don't worry about it. Gusto man namin makiisa-ala kaming magawa. Ma'am, okay lang po. Like, share, follow. Okay na po yan. Yun. Sabi ni Chito, lantaran na yung pangungurakot. Ayon sa Senado, si Senator Amy na nagsabi, billion-billion na yung pinag-uusapan. Kakainis, gusto kong murahin yung mga garapal. Sabi ni LG, the articles they filed felt like the burn book I used to write in high school as an insecure teenager. The difference, I grew up and regained my senses.
Tama po ba nakakampi ang NBI kay Barbero? Hmm. Kasi siya yung complainant. Siyempre, pro-victim dapat ang NBI. Pero nakakatawa, victim ba ang kongresista? Pagka ganyan, biktima ng public opinion, kapaloka. At yun na nga po mga kababayan, no? BP Inday mga kababayan, inihaina na ng impeachment, di ba? At yung naghain pa, grupo pala ni Madam Laila Kabayan. Di ba? Naalam natin na yan yung mga number 1 na kritiko ni Pangulong Duterte kasama si former Senator Antonio mga kababayan. Di ba? So tingnan na lang natin kabayan kung maikakasa na ba yan, yung impeachment na yan kay BP Inday kabayan. Exciting yan kabayan. Kung matutuloy, kung itutuloy talaga nila ay nako po. Di ba? At yung si Attorney Trixie mga kababayan, di ba? Natawa na lang sa kanilang inihain dahil, di ba? Narinig nyo naman kanina kabayan. Wala talaga. So ikaw kabayan, ano ang masasabi mo? Di ba? Sa mga pangyayaring ito, magkomento lang kayo sa baba at huwag niyong kalimutang i-share, like, and subscribe nyo naman yung ating channel mga kabayan. Ingat kayo and God bless us all.